Humihiwalay, sabi ng Diyos. Ang Diyos kasi nakakaalam ng kaisipan, ng puso ng tao. Yung nanwikang humihiwalay, humahanap yun ng kanyang sariling nasa. Pero siyang gusto na sarili, hindi niya makita doon sa kanyang sinasamahan, hihiwalay siya. Tapos makikipagtalo siya doon sa kanyang hiniwalayan. Mahatma Gandhi. Kung sa Biblia natin titignan, kapatid, ang pagkakahiwa-hiwalay dahil sa ang mga tao minsan wala silang yung tinatawag na contentment. Hindi sila kontento. Merong hinahanap ang isa't isa na pagka hindi nakita doon sa kanyang kinaroroonan, hihiwalay siya, hahanap siya. Basahin natin ang 18:1 ng Kawikaan. Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. Yun. Yung humihiwalay, sabi ng Diyos, ang Diyos kasi nakakaalam ng kaisipan, ng puso ng tao. Yung nanwikang humihiwalay, humahanap yun ng kanyang sariling nasa. Pero siyang gusto na sarili, hindi niya makita doon sa kanyang sinasamahan, hihiwalay siya. Tapos makikipagtalo siya doon sa kanyang hiniwalayan. Yan ang sinasabi na dahilan ng Diyos kung bakit nagkakahiwa-hiwalay ang tao. At ang nag-i-insinuate o ang nagiging promotor o pinagmumulan ng pagkakahiwa-hiwalay, yan ay ang kaaway ng Diyos na si Satanas. Ang gusto kasi ng Diyos, ang tao magkaisa-isa sa mabuti. Ang ginagawa ni Satanas, gumagawa siya ng dibisyon. Pinagpapaksyon-paksyon niya, nagkakahiwa-hiwalay, nag-aaway-away ang mga tao, nagkokontrahan sa isa't isa. Gawain ni Satanas yun. Santiago 3:16-15. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Ayun, sa diablo yun. Kung asan yung sinasabi ni Santiago na paninibugho, kampi-kampi. Yung kampi-kampi, grupo-grupo yun eh. Pagkakahiwa-hiwalay ng tao. Kung asan ang wika yung mga ganon, kampi-kampi, paninibugho, nandoon ang kaguluhan at ang lahat ng gawang masama. Yan ang pinanggagalingan ng mga sari-saring kasamaan, dayaan, asamaan, siraan, at saka yung gera, kampi-kampi, kaguluhan, mga paninibugho, mga pagkakaalit. Yang lahat ng yan, nandyan ang lahat ng gawang masama. Pag-isip ka na ng lahat ng gawang masama, nandoon sa mga taong nagkakampi-kampi, naninibugho, at saka mga nagkakagulo-kagulo. Hindi ang wika ito, ang karunungang bumaba, buhat sa itaas, hindi galing sa Diyos yan, kundi nauukol sa lupa, sa laman, at saka sa diablo. So, ang diablo, ang promotor, siya ang ugat ng lahat ng pagkakagulo dito sa lupa. Siya ang gumagawa na ang tao magkaroon ng pag-aaway-away, pagtatakwil sa isa't isa, pagkakampi-kampi. Samantalang ang gusto naman ng Diyos, ang tao ay magkaisa. Para sa Diyos, yung nasa 133:1 ng awit, basahin natin. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Ang gusto ng Diyos, ang mga magkakapatid,
magsitahang magkakasama sa pagkakaisa, pagkaisa-isa. Pero merong mga tao katutubong ayaw ng kalooban ng Diyos. Ang gusto nila, yung pagkaroon sila ng kalayaang gawin, yung sarili nilang gustong gawin, at kahit na yun ay masama. Kaya ang nangyayari, nagkakahiwa-hiwalay. Merong pagkakampi-kampi. Merong pagkakabaha-bahagi. Ang sabi sa English, divisions, no? Factions. Ayun na, and confusion, strife, envying, sa iba-ibang salin ng Biblia. Mababasa natin yon na ang dahilan ng lahat ng kasamaan sa lupa ay yung pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, na hindi nagkakaisa ang mga tao. Meron kasi tayong dapat na pagkaisahan, mga kapatid. Pero ayaw nung iba doon sa mabuti. Ayaw nila nung matuwid. Ayaw nila nung fair. Gusto nila lamang sila. Kung gusto nila minsan ay wag silang naaagrabyado. Ang gusto nung iba, ayaw nila na mauutusan sila o mapapailalim sila sa kanino man. Doon na nag-uumpisa ngayon yung strife, yung paglalaban-laban at pagkakampi-kampi. Yan din ang dahilan kung bakit dumami ang mga relihiyon sa ating panahon. Hindi lang naman ang relihiyong sinasabi na Kristiyano, no? Kasi yung tunay na Kristyanismo, hindi dapat magkahiwa-hiwala yun eh. Kaya nagkahiwa-hiwalay. Maraming nagsasabi na sila'y Kristiyano pero hindi talaga Kristiyano. Sa talagang kahulugan ng salita, sa Kristiyano, hindi pwedeng magkahiwa-hiwalay eh. Pero bakit ganon? Mahigit na 100 ang Baptist Church. Kung titignan mo sa buong mundo, mahigit na 100 ang Baptist Church. Pare-pareho silang Baptist. Pero merong Southern Baptist, may Conservative Baptist, may Modern Baptist, may United Baptist, etc. Bakit nagkaganon? Iba-iba sila ng leader, iba-iba sila ng paniniwala. Ganon din yung Katoliko, no? Dati magkasama ang Katoliko at saka yung Church of England. Nung hindi magkasundo yung mga taga-Inglaterra, humiwalay sila sa Katoliko. Meron pang isang humiwala, yung mga tinatawag ngayon na Orthodox Catholicism. Yun ang nangyari sa kasaysayan. Hindi ko na siguro kailangan sabihin pa lahat. Pero ang dahilan nun, may kanya-kanyang gusto. Ayaw sumunod sa gusto ng Diyos.